Mga kababayan ko, gusto ko lang ibahagi sa inyo itong kakaibang natuklasan ko. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Alam mo bang isa ka na rin sa member ng Antichrist? Yes, tama po, narinig ninyo. Madami na po sa atin ang hindi nakakaalam nito. Ang pagbablog sa kahit anong social media ay isa sa paraan ni Satan upang ang sangkatauhan ay malulong. Tuwing ginawa mo ang pagbablog ay minsan nawalan ka na ng oras upang magsimba. Nawalan ka na ng oras sa pamilya. Hindi mo lang ito namamalayan kasi sobrang busy ka sa ginagawa mo, sa pagiging content creator mo at pagiging YouTuber at kung ano-ano pang social media platform na kinahuhumalingan mo. Pansinin niyo itong mga sasabihin ko sa inyo. Ang paraan ni Satan upang masira tayo. Mateo Kapitulo 4 versikulo 8 hanggang 10. At sinabi ng Diablo kay Jesus, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo, kung luluhod ka at sasamba sa akin. Ano bang ibig sabihin dito? Bakit ko ba binanggit ito? Binanggit kasi ito ang ibig sabihin nito. Si Satan at kumalat na sa buong mundo, ginagamit niyang paraan upang maliga tayo ang iba't ibang social media platform. Kasi yun po ang madalas ginagamit natin ngayon. Kahit po ako ay hindi exempted dito. Dahil sa milyon-milyon na makukuha natin sa pagiging content creator at pagiging YouTuber ay marami sa atin ang gustong pasukin ang mundo ng social media. Ilang oras ba ang nasayang natin sa paggawa ng content? Matanong ko lang, ilang ba sa atin ang nakapagbigay oras upang magrosaryo? Siguro sa 100%, 15% lang ang nakakagawa nito. Tama ba ako? Yung iba pa nga ay hindi alam kung paano gawin ang pagrorosaryo. Pero maraming alam pagdating sa social media. Nakakalungkot isipin na 70% sa atin ay lulong dito sa iba't ibang social media platform na ginawa ni Satan. Ito pa siguro kilalang kilala nyo ang markang ito. Isa po sa sikat na YouTuber at content creator ang gumagamit ng markang ito. Kita nyo ba sa screen ko? Yan, siguro alam nyo na kung sino ang tinutukoy ko dyan. Pansinin nyo mga vlog niya mula sa simula. Ano ba ang nakikita nyo? Di ba wala namang kabuluhan lahat ng mga ginagawa niya? Bakit ba ginawa niya lahat ng ito? Di ba para mapansin ng tao? Tama bang kainin mo ang pagkaing hindi naman dapat kinakain ng tao? Bakit ba ito kinahuhumalingan ng tao? Ito pa mas lalong na nakapagbigay sa akin pansin. Sa mga latest vlog niya, parang pinapakita dito na okay lang na maging masaya ka kahit may nasasaktan kang iba. Yung parang inagaw niya yung girlfriend ng ibang sikat na content creator. Puro na lang laplapan ang nakikita natin. Hindi ba nila alam na ang daming mga bata ngayon na gumagamit ng social media, nakikita lahat ng mga ginagawa nila? Sa tingin nyo maganda ba ito para sa kanila, at para sa mga anak, pamangkin at sa kung sino-sino pang nakapanood dito? Bakit patuloy pa rin itong tinatangkilik ng mga tao? Ito pa hindi lang isa, halos lahat ng content creator at YouTuber ngayon gumagamit ng maskara. Yes, tama po, narinig nyo. Pinapakita nila sa social media na kunwari mabait sila. Marami silang natutulungan na ibang tao. Pero ang totoo dito ay ginagamit lamang nila ito upang mas lalong makilala sila, at patuloy na tangkilikin ng ibang tao at kabibiliban. Magiging mas mabanggo sila sa paningin ng mga tao at mahalin sila. Dahil kung taos puso ang pagtulong mo, hindi naman kailangan ipakita mo sa buong mundo ang tulong na naibigay mo. Hindi dapat ipakita sa buong mundo na mabait ka kasi alam na yon ng mga taong natutulungan mo kung ano ka talaga. Halos lahat ng content creator ngayon ay nagpapakita ng yaman, nagpapakita ng kanilang loho. Bakit? Upang makapag-engage pa lalo ng ibang tao upang pasukin na rin ang mundo nila, ang pagiging content creator at YouTuber. Alam ko pagkatapos nyo itong mapapanood ay maraming taong ekre-criticize ako. Huwag po sana kayong magalit sa akin, kahit ako po mismo ay aminado, nakagawa rin ako ng malalaswang content upang panoorin ng ibang tao. Yes, naging member na rin po ako dito. Etong video na ito ay ginawa ko lang po upang balaan ang ibang tao na hindi pa naging kabilang dito. Masisira ang buhay mo. Tapos tumaas followers nila siya kasi sila ibabagsak. Nagkakaroon ng restriction o pagka-inbalido ng account na siyang dahilan upang ang ibang content creator ay nakakaranas ng pagkabigo. Ito po ang dahilan ng iba kung bakit prostrate sila, naaapektuhan dito yung feelings natin. Pag-iisip pati na rin behavior na siyang dahil ng pagbabago ng ugali ng isang tao. At doon nagkakaroon ng physical problems, hindi talaga madali ang pagiging content creator at YouTuber. Kung akala sa iba ay madali lang ay nagkakamali kayo. Kailangan nyo talagang ibuhos lahat ng idea nyo upang mapansin kayo ng tao. Kadalasan nawawalan ka na ng time upang pagbigyan toon ng kapamilya mo tuwing may birthday o okasyon. Instead na makikipag-usap ka sa mga kapamilya mo, minsan inuuna mo na ang paggawa ng video na mako-content mo.
Ito ang ginawa ni Satan para sakupin amang sangkatauhan. Kahit mismong mga pare natin ay may iilan na rin na naging content creator. So kung kabilang ka dito ngayon pa lang, mag-isip-isip ka na kung tama ba lahat ng ito. Kung dapat pa ba nating ipagpatuloy ito. Alam ko yung iba ay sasabihin, ang pagiging content creator at pagiging YouTuber ay isa sa mga paraan upang magkaroon ng extra income. Ito daw ang paraan nila upang makaahon sa hirap. Mali po tayo dyan. Kasi kung gusto mo naman ng extra income, ay pwede kang maghanap ng pagkakitaan sa ibang paraan. Kung gusto naman natin umasenso, bakit di tayo magsikap sa ibang paraan, di ba? Maraming paraan dyan para makaahon sa kahirapan. Tatanungin ko kayo, tama pa ba ang mga nakikita nyo sa social media? Nakahubad, gumagawa ng malalaswang palabas. Naninira ng ibang tao. Ginagawang katatawanan ng mga bagay-bagay kahit may naapakan na tao. Kadalasan yung mga may kapansanan sa pag-iisip, binivideohan upang makakuha ng mataas na views. Nag-aaway kinukunan para sa content. At kung ano-ano pang kabulastugan ang ginagawa natin ngayon upang kumita lang tayo sa social media. Mga kababayan, buksan po natin lahat ang ating mga isipan kung tama pa ba lahat ng mga ginagawa natin ngayon. Ang dami nang nangyayari sa ating mundo ngayon, senyales na kailangan na nating buksan ang isipan at mga puso natin. Upang makita ang buong katotohanan na siyang na nagsasangkatauhan ngayon. Please share this video para maraming makakapanood ng videong ito. Kasi nakakabahala na po kasi ang nangyayari ngayon sa ating mundo. Maraming hindi nakakaalam nito. Ano sa tingin nyo? Kayo na bahalang magpasya at humusga kung sang-ayon kayo sa mga sinasabi ko o salungat kayo sa mga pinagsasabi ko.